Gandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kagigising ko lang po, nagkakape ako. Pinagsasabay ko po yung pagkakape at saka pagbabible. Ito po yung nabasa ko, ipaparinig ko po sa inyo. Yung nabasa ko po. Santiago 5:16. Pakinggan po ninyo. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan po. Malaki daw po ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Okay po? Pero ingat po tayo ha, ingat po tayo. Dahil sa pagsasabing matuwid, kasi po, ang pagsasabing matuwid sa Bible at ang pagsasabing matuwid sa mga taong nakatira sa mundong ito, magkaiba po ang meaning. Pagka ang tao po na nakihalubilo natin, pagka yun ang magsalita ng matuwid, ganito ang meaning ha. Yung matuwid yan, mahinhin, gumalaw, malambing magsalita. Pagka may kausap siya na lalo kung matanda sa kanya, opo, oho, opo, opo, opo. Tapos nagmamano siya ng nakakasalubong niyang mga matanda. Matuwid yan. Pero hindi mo alam na yun hindi parehas. Magnanakaw, lagi nangungupit, saka may asawa na, nagpanggap pa rin ng binata pagka mayroong nagustuhan mong dalaga. Sunod yung anak niya, nagpanggap ng binata, susugal, drugs. Okay? Mainin gumalaw. Yun, matuwid na sa mga tao yon. Pero ang Bible po, iba. Iba. Baka sabihin niya, matuwid yan, no? Matuwid. Walang nakagalit. Yun ang mag-request ka sa kanya ng panalangin. Didinggin ng Diyos yan kasi nga, malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao matuwid. No, hindi po. Kasi nga, kaya siya matuwid sa tingin ng tao, ng kapwa niya, kasi nga, sumasang-ayon siya sa mga taong hindi lumalakad sa turo ni Jesus. Prangka lang ha. Sumasang-ayon siya sa mga taong mabibisyo, na mababae, magnanakaw, nangungupit. Yan. Sumasang-ayon siya. Kaya siya tingin ninyo matuwid. Pero sa Bible po, ang sabi dito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Okay, ang matuwid sa paningin ng Diyos, yung hindi sumasang-ayon sa galaw ng mundo. Kasi nga, ang mundo pong ito, mababasa natin sa Korinto 4:4, ang Diyos ng daigdig ay si Satanas. Pero ang lumikha ng daigdig, yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, yung banal na nasa langit. Kaya lang po, ang Diyos ngayon ng daigdig si Satanas, dahil tayong nakatira ay makasalanan. Yung iba talaga hinahanap yung tukso, gumastos pa nga para matagpuan yung tukso. Yung iba naman, umiiwas sa tukso. Pag hinahabol ng tukso, gustong-gusto nung maabutan ng tukso. Kaya, yun, tayong mga nakatira, binabangga natin ang Diyos. Kinukontra natin ang gusto ng Diyos. Yung mga ayaw ng Diyos, yun ang ating ginagawa. Kaya, yun po. Kaya, ibig sabihin ng taong matuwid, pagka ang taong matuwid, minsan makikita mo siya, sabi mo, matuwid yan. Ayun, naiinis. Kaya naiinis niya kasi yung nakalubilo niya manyakis or ayun, magnanakaw or mabisyo, babaero. Tapos siyempre hindi siya natatakot ihayag niya ang salita ng Diyos. Kasi po ang pagsamba sa Diyos araw-araw sa lahat ng oras. Pag matuwid ka, hindi ka matatakot na ihayag ang salita ng Diyos. Yun namang yung mga iba na sinasabi nilang matuwid sa tingin ng tao ay kukontrahin ka. Kasi magkukontrahan yan Diba? Nabanggit ko po, Korinto 4:4, ang Diyos ng daigdig dito, si Satanas. Natural lang po na magkukontrahan kayo kapag lumakad ka sa turo ng ating Panginoong Hesus. Natural lang na makakabangga mo sila kapag lumakad ka sa turo ni Hesus. Ipang-araw-araw mo ang nais ng Diyos. Yun. Ganoon po yun. Kaya magkaiba yung meaning ng taong matuwid ha. Baka tayo'y magkamali. Akala mo matuwid yan. Pero hindi natin inisip,
Kahit alam natin na yung taong yan, marami kahit saan tayo mag-work, kahit hindi sa Pilipinas, kahit mag-abroad ka, may mga ganong tao sa buong mundo na mahinhin, gumalaw, malambing magsalita, pero matuwid yan para sa'yo. Pero para sa tingin ng Diyos, hindi siya matuwid dahil hindi siya sumasang-ayon sa Diyos, hindi siya sumusunod sa turo ni Jesus. Yun po. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. Mabuhay po kayong lahat. Pagpapalain po tayong lahat. Okay? Pagpapalain po kayo sa mga lakad ninyo, sasamahan kayo ng Diyos, sa mga trabahong pinasukan ninyo, ano mang negosyo ninyo, ano mang pinagkikitaan nyo sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung parehas po, walang halong pandaraya. Pagpapalain po kayo ng Diyos.